Pilipinas, isa sa mainit na tinututukan ng gobyerno at ng ilang NGOs ay ang pagsugpo sa smuggling. Ano nga ba ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa? Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kaya makakasama natin live dito sa studio ang chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption or VACC, Mr. Martin Dino. Good morning. At kasama rin natin ang presidente ng United Filipino Consumers and Commuters o UFCC, si Ginoong Rodolfo R.J. Javellana Jr. Good morning. Good morning, Jules. Okay, pero bago po tayo dumako sa una kong tanong, panoorin po muna natin itong teaser na to. Sa tansya ng gobyerno, mahigit kalahating bilyon ang nawawala sa kita ng pamahalaan kada araw dahil sa smuggling o ang iligal na pagpapasok o paglalabas ng produkto sa bansa. Direkta nitong sinisira ang local economy ng Pilipinas na siya ring nagpapalala ng kahirapan sa bansa. Paano nga ba matutuldukan ang paglaganap ng smuggling? Himayin natin yan dito lamang sa Good Morning Pilipinas. Alright, ayan. So nakita na natin yung brief o yung gist mismo ng issue ng smuggling. Sir RJ muna tayo. From UFCC, ano po ba yung pinakamandato ng UFCC? Doon tayo magsimula para siyempre tugunan itong smuggling. Kami po ay binubuo ng mga consumers and commuters na kung saan alam naman natin ang consumers ang pangunahing naapektuhan sa malalang smuggling sa ating bansa sapagkat tayo mga mamimili ang nasa forefront, ano? At kinakailangan dahil dyan tayo ay manguna na sumuporta sa advokasya ng ating gobyerno na kung saan ay masawata itong salot na smuggling sa ating bansa. Sir Martin, kapag sinasabi natin smuggling, paano ba natin to i-define mula sa VACC? Ang smuggling ay ito yung pagpasok ng mga kalakal dito sa ating bansa na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Okay. Na kung saan minsan ay talagang ang nagsasuffer dito ay yung ating mga mamamayan, lalo na ang mga mamimili. Kamukha nung nakaraang administrasyon kung saan ang bawang halaga ng 400 pesos per kilo. Ang bawang mahigit sa, lalo na yung mga pangunahing pagkain. At saka yung mga kasangkapan na ginagamit natin sa pang-araw-araw. At dito din pinagkukuhanan ang panalapi ng ating bansa, yung buwis, no? Na kung saan kamukha niyan ng ating bagong Pangulo ay nagdeklara na talagang ngayon gagastusin natin yung lahat ng makukolekta nating buwis at meron din siyang pronouncement na binabaan niya yung buwis para sa mga manggagawa, no? At dito kailangan talaga ay ma-maximize natin, lalong-lalo na ang pinagkukuhanan ng panalapi ng ating bansa. Isa na dito ang Bureau of Customs. Okay. Kaya dito talagang kailangan tulungan natin ang ating bagong talaga na Commissioner Paildo na magsama-sama tayo para makolekta natin ang buwis to the max. Okay. Sir RJ, gaano na ba kalala itong problema ng smuggling sa Pilipinas? Kamusta yung datos natin? Taon-taon po merong 200 billion, 200 billion pesos ang sana'y pumapasok sa pondo ng ating pamahalaan o sa ilalim ng Department of Finance. Kaya nga nung binanggit ni Pangulong Duterte nung SONA, yung mga proyekto niya, ang unang tanong ay saan ito kukunin, no? At binanggit din niya yung pagbabawas ng income taxes at corporate taxes. Di mababawasan pa yung pondo ng gobyerno kapag nagbaba tayo. So malaking question dyan ay saan ito pwedeng kumuha. Okay. So ang aming mungkahi ay higpitan natin ang gripo sa Bureau of Customs at itong 200 bilyong piso na ito, kung ito'y makukolekta, malaking pantulong ito sa ating mga sundalo, sa ating mga polis, para sa anti-drug campaign, para sa mga infrastruktura at iba pa. At ang equivalent niyan per day ay nasa pagitan ng 300 milyong piso hanggang 547 million pesos a day. Just imagine, Jules, kung makukolekta natin yung 300 million a day, ay napakalaking pantulong nito sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa ating taong bayan. Okay. Sir Martin, so ibig sabihin nito, lahat ng mga pinapangako ng ating Pangulo, posible siyang mangyari dahil may panghuhugutan pala tayo ng pera. Correct, Jules.
Palagay ko ito ang kaya ang malakas ang loob ng ating Pangulo na itong mga proyekto natin, most especially itong unang kampanya niya against illegal drugs, tapos against criminality, against corruption. Kasi meron siyang pagkukuhanan ng pondo pa, kamukha ngayon. Ang susunod yan, yung rehabilitation ng mga sumuko ng mga drug dependent, siyempre magtatayo tayo ng mga facilities para sa rehabilitation center. So dito kukunin yan at siguro ito ng panahon, ito ang tamang-tamang panahon para i-computerize natin ang ating Bureau of Customs. Dahil nahuhuli na ang Pilipinas sa buong Asia o sa buong mundo. Kulelat na tayo dahil Pilipinas lang ang hindi computerized at hindi modernized ang custom system dito. Kaya with the administration ni Pangulong Rudy Duterte, talagang makikita natin na talagang ngayon, kung sinasabi natin na the most corrupt ang Bureau of Customs, palagay ko this time ay makakakolekta tayo ng maganda sa pamumuno ni Commissioner Paaldon. Pero siyempre, tandaan nyo, nakabantay pa rin ang Volunteer Against Crime and Corruption sa lahat ng sakay ng pamahalaan, lalo na yung aking kasama din, yung UFCC. Sir Martin, Sir RJ, minsan kailangan natin i-level sa personal na buhay ng mga kababayan natin para mas maramdaman nila na issue na itong smuggling. So, itong smuggling, Sir RJ, sa tingin nyo po, gaano po ba nakaka-apekto ito sa mga local industries, lalo na sa mga consumers? Halimbawa po, bumili ka ng semento sa hardware at kung ang nabili mo ay smuggle na semento at ito'y naripa ko, sabihin nating nabasa, kinakailangan dumulog pa yung mga mamimili sa DTI. Doon ka magrereklamo at ipoproseso pa. Pero kung masasawatan na yung smuggling ng semento at tulad ng mga bakal na sabihin nating hindi naman talaga kaaya-ayang gamitin, lilika ka ng isang bahay, magugulat ka na lang pag nagkaroon ng mga sakuna, yung mga nabili mo palang semento at nabili mong bakal ay may problema. So, kinakailangan nasa forefront yung mga mamimili. Pumunta ka na ng Divisoria, samot-saring mga paninda ang nariyan. Magugulat ka, may mga etiketa na halos hindi mo mabasa sa ibang lingwahe. So malaking tanong, bakit ito nakakapasok o paano ito nakakapasok? Kaya nga po nung malaman namin na si Commissioner Paaldon ang nailagay sa posisyon na yan, kami labis na natuwa. Kaya sabi namin sa United Filipino Consumers and Commuters, ganun din po ang BACC, na 100% naming ibibigay yung aming tiwala sa kanyang pamumuno dahil tingin namin siya may political will. May kakayahan ito na bakliin yung mga matitigas ang ulo sa loob ng BOC at ganun din naman sa mga traders na hindi sumusunod sa batas. Okay. Sakto na lang, no? Meron na tayong 8888 this August 1. So yung mga consumers natin pwede na lang direktong ireklamo kapag may nakita silang mga smuggled goods. Pero sir, recently naglabas kayo ng statement na kinukumpara ninyo itong smuggling sa illegal drugs. So medyo mabigat yun. Bakit po yun yung naging statement ninyo? Correct. Unang-una sinisira nito ang ekonomiya ng Pilipinas. Sinisira nito ang kabuhayan. Most especially, pagdating sa larangan ng pangunahing pagkain. Ninanakaw nito ang pagkain na isusubo sana ng ating magsasaka. Lalo-lalo na yung mga smuggle na onion, yung bigas, tapos yung mga talagang yung mga farm product natin. Maawa naman sila sa ating mga magsasaka. Tsaka tapos na yung maliligayang araw ng mga smuggler. Ay may paglalagyan na kayo sa administrasyon na ito. At tandaan nyo, hindi nagbibiro ang ating Pangulo. At kung hindi nyo titigilan yan, ewan ko lang kung ano mangyayari sa inyo. Okay, Sir RJ, bilang last note, no, itong mga nagbebenta naman sa mga tindahan, mga kumbaga small fish to merong mga big fish kumbaga na involved dito sa smuggling. So ano po yung magiging tungkulin ng UFCC para syempre matulungan yung gobyerno na talagang masugpo itong smuggling kapag big fish na yung tututukan natin? Hindi po kaya ng kung gobyerno lang ang akto. Kinakailangan nariyan ng taong bayan ang partisipasyon ng lahat, ang lahat ng mga mamimili, ang mga mananakay, ang buong publiko ay kinakailangan po ay magsumbong at lumantad kung sila may mga nalalaman na mga illegal na mga gawain sa loob at labas ng BOC sa pamamagitan nitong smuggling na ito para matigil na po ito at magkaroon naman po ng tunay na industrialisasyon at magkaroon ng tinatawag nating masawa tayong
pananubutahin ng ating ekonomiya. Okay, again Pilipinas muli, August 1, meron na tayong 8888 para siyempre magreklamo ng lahat ng mga pagkakamali sa lipunan na nakikita natin at pwede nyo yung idiretso sa ating gobyerno. Muli, nakasama natin live dito sa studio ang chairman ng VACC, walang iba kundi si Mr. Martin Dino, at ang president ng UFCC or United Filipino Consumers and Commuters, Mr. Rodolfo RJ Havellana Jr. Thank you so much. Maraming salamat po. Okay, thank you po. Thank you. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo.